Tawagin niyo na lamang po ko sa pangalang Marco. 35 years old at 10 taon na akong seaman. Kung maipapayo man ako sa mga lalaking katulad ko noon, huwag niyong ipagmalaki ang dami ng babaeng napasaya ninyo kung ang kapalit naman ay dami rin ng pusong nasasaktan. Hindi ako perpektong tao. Marami akong pagkakamali at ang pinakamalaki kong pagkakamali, akala ko noon ang kagandahan lang ang sukatan ng isang babae. Hindi ko pinapansin ang mga babaeng mabait. Hindi ko tinitingnan ng simple. Ang gusto ko lang, maganda, sexy at madaling mapasagot. Noong araw na sumampa ako sa barkong magbabago ng buhay ko, hindi ko alam na makikilala ko ang babaeng una kong nilait. At siya rin pala ang huling taong mananatili sa tabi ko. Pre, bilis! Bakit ba? May mga bagong crew. Natural lang yun. Kada kontrata naman meron eh. Hindi pre, ang gaganda. Talaga? Bilisan mo na dyan. Oh, tingnan mo. Ayos ah. Yung nakapulang lipstick, Panalo. tapos yung nakaitim. Maganda rin. Oh, etong ituturo ko. Sino? Siya. Siya? Oo yan. Pasa ko dyan. Bakit naman? Hindi ko type yan eh. Bakit? Mukhang teacher. Tapos parang seryoso lagi. Baka naman mabait. Mas gusto ko pa rin yung magandang ngumiti. Ang arte mo talaga. Siyempre, Paano kung siya pa pala pinakamabait? hindi ka baitan ng una kong tinitignan. Alam mo yan, Jun. Ano? Siyempre, sa mukha muna. Hindi ko alam na narinig pala niya ang lahat. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagalit. Hindi rin niya ako sinagot. Yumuko lang siya. At doon pa lang, dapat natauhan na ako. Pero hindi. Mas lalo pa akong naging mayabang. Sir, Ikaw ang mag-o-orient sa bagong stewardess. opo. Lisa, pwede ka nang pumasok. Good morning. Siya pala. Siya na ang bahala sa'yo. Si Marco. Apo, sir. Marco, siguraduhin mong matutunan niya lahat. Copy, sir. Tara na, Lisa. First contract mo? Opo. Kinakabahan ka. Konti lang. Huwag kang masyadong seryoso. Ganito lang talaga ako. Ilang taon ka na ba? 28. May boyfriend? Wala pa. Talaga lang ah. Opo. Ang hirap paniwalaan ah. Bakit naman? Wala lang. Ikaw? Marami. Marami? Girlfriend? Oo. Wala. Wala akong girlfriend. Marami akong kaibigan. Kala mo girlfriend, no? Oo, kala ko girlfriend. Mga friends lang. Marami akong kaibigan dito eh. Friends? Mga babaeng nakikilala ko sa iba't ibang bansa. Hindi ka ba napapagod? Bakit naman ako mapapagod? Hindi ka ba natatakot? Saan? Baka may masaktan ka. Sanay na sila. Paano kung ikaw naman ang masaktan? Hindi mangyayari yan. Bakit sigurado ka? Kasi ako ang nauunang umalis. Hindi habang buhay, ikaw ang mauunang lumayo. Ang lalim mo naman magsalita. Pasensya na. Hindi, ayos lang. Nakakatawa ka lang talaga.
Noong mga oras na yon, akala ko simpleng usapan lang yon. Hindi ko naisip na bawat salisa, unti-unti palang magiging realidad ng buhay ko. Pero syempre, hindi pa rin ako nagbago. Pagdating ng unang daungan, ganun pa rin ang ginagawa ko. Pre, Ready na? let's go! Excited ako. May nakausap ko kagabi. Bilis mo talaga. Huwag tayo magpapagabi ha. Relax! Hindi ako magpapagabi. Marco! Oh, Lisa. Ingat kayo ha. Aba, syempre naman mag-iingat kami. At babalik pa kami dito sa barko, no? Huwag kayong masyadong magpakapagod. Salamat, Lisa. Babalik din kami. Sige. Hindi ko alam noon na habang abala akong maghanap ng panandaliang saya sa bawat daungan, may isang babaeng tahimik lang na ipinagdarasal ang kaligtasan ko. At ang mas masakit, siya pa ang babaeng paulit-ulit kong binabaliwala. Sa susunod na mga linggo, mas lalo kong malululong sa buhay na akala ko ay walang kapalit. Hindi ko alam na unti-unti na palang sisingilin ng tadhana ang bawat maling desisyong ginawa ko. Makalipas ang halos 2 buwan, ganun pa rin ang buhay ko. Trabaho, baba sa port, inuman, bagong kakilala, bagong babae, at kinabukasan parang walang nangyari. Hindi ko alam kung bakit ipinagmamalaki ko pa noon ang pagiging babaero. Pakiramdam ko kasi kapag maraming babae ang humahabol sa'yo, mas lalaki ka, mas astig ka, mas panalo ka. Pero may isang tao sa barko na hindi kailanman umanga sa ganoong klase ng buhay. Si Lisa. Hindi niya ako sabihan, hindi niya ako pinakailaman. Tahimik lang siyang nanonood. At habang palalim ng palalim ang mga maling ginagawa ko, unti-unti naman akong nilalayuan ng sarili kong katawan. Marco! Oh, kumain ka na ba? Hindi pa eh. Halika. Bakit? May niluto akong arroz caldo. Sigurado? Oo. O baka para sa akin lang. Hindi Baka isipin mo na may gusto ko sa iyo eh. Buti naman. Kala ko may lihim kang pagtingin eh. Wala. May dulo ba ang ating kabanata? Natahimik si Lisa. Ngumiti siya. Hindi ko alam noon na nagsisinungaling na pala siya. Pre, napapansin mo ba sarili mo? Bakit? Pumapayat ka. Diet to. Baliw ka ba? Hindi ka nagda-diet. Mainit lang siguro. Hindi normal yan. Ang arte mo. Tumingin ka sa salamin. Mukha kang lading puyat. Sanay na ako. Hindi pre, parang may sakit ka. Ayoko. Magpatingin ka. Ayokong makarinig ng sermon, Jun. Hindi ko pinansin si Jun. Akala ko simpleng pagod lang. Pero gabi-gabi, nilalagnat na ako. At kung dati, ako ang pinakamabilis magtrabaho, ngayon, konting akyat lang ng hagdan, parang hinihingal na agad ako. Pero matigas ang ulo ko. Mas pinili kong magkunwari. Marco, Sir, okay ka lang? opo, ayos lang po ko. Bakit namumutla ka? Kulang lang po sa tulog. Sigurado ka? Opo, Umupo ka muna. kaya ko po sir. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ito pakiusap, Marco. Umupo ka na. Opo. Marco, tubigo. Salamat. Mainit ang katawan mo.
Hindi ah. Nilalagnat ka. Konti lang. Ilang araw na. Ewan. Bakit hindi ka nagpapatingin? Ayoko. Bakit? Ayokong malaman nilang mahina ako. Marco, ang pagpapagamot hindi kahinaan. Mas mahina lang ang taong alam ng may mali. Pero ayaw pa rin humingi ng tulong. Tumahimik ako. Hindi ko siya sinagot. Hindi ko inamin kay Lisa. Pero tama siya. Natatakot ako. Hindi sa doktor, kundi sa posibleng marinig ko. Ayokong malaman na may malubha na pala akong sakit. Kaya pinili kong magbulag-bulagan. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na ako binigyan ng pagkakataong magkunwari. Pre! Bilis! May emergency drill! Yun, nahihilo ko. Hoy! Anong nangyayari? Marco! Pre! Sagutin mo ako! Chief! Chief! Bumagsak si Marco! Dalin sa klinik! Bilisan! Tabi-tabi muna. Bigyan niyo siya ng hangin. Marco! Marco, naririnig mo ba ako? Marco! Huwag kang susuko. Pakiusap. Huwag ngayon. Pagmulat ko, puti na ang kesame. May nakakabit ng dextrose sa kamay ko. Tahimik ang paligid. Pero may isang taong nakaupo sa tabi ng kama ko. Hindi si June, hindi ang Chip, kundi si Lisa. Pagod na pagod ang mukha niya. Parang hindi natulog. At noong mga sandaling yun, hindi ko pa rin alam na simpleng pagkahimatay kong yun ang simula pala ng pinakamabigat na laban sa buong buhay ko. Noong magising ako sa klinik ng barko, akala ko simpleng pagod lang ang dahilan ng lahat. Akala ko ilang gamot lang, makakabalik na ulit ako sa dati. Pero habang nakatingin ako kay Lisa, na tahimik na nakaupo sa tabi ng kama ko, hindi ko maintindihan kung bakit parang may mabigat na nararamdaman ng puso ko. Hindi ko alam na ang araw na yun ang huling araw na matatawag kong normal ang buhay ko. Good morning, Marco. Good morning po, Dok. Kamusta ang pakiramdam mo? Medyo okay na po. Nahimatay ka kahapon. Opo, natatandaan ko po. Hindi ito simpleng pagod. Kailangan kitang ipa-blood test pagdating natin sa susunod na port. Ganun po ba kalala? Ayokong manghula, pero gusto kong malaman kung ano talagang dahilan. Pwede bang dito na lang? Mas kompleto ang laboratory sa ospital. Sige po, Dok. Magpahinga ka muna. Pri, kinabahan kami sa'yo. OA ka lang. Hindi, akala namin hindi ka nagigising. Huwag kang magbiro ng ganyan, June. Totoo, si Liza nga halos maiyak na. Talaga? Hindi mo ba napapansin? Ano? Matagal ka nang gusto nun. Tigilan mo nga ako. Seryoso ako. Hindi ako naniniwala. Bulag ka lang. Isa pa, hindi naman niya ako type. Sigurado ka? Oo. Hindi ko sineryoso ang sinabi ni June. Sa isip ko, naaawa lang siguro si Lisa. Mabait kasi siyang tao. Pero habang tumatagal, mas napapansin kong lagi siyang nakatingin kung nakakakain na ba ako, kung nakakainom na ba ako ng gamot, kung nakakapagpahinga ba ako. At sa unang pagkakataon, may taong nag-aalaga sa akin nang walang hinihinging kapalit. Marco, maupo ka muna. Opo, Dok. Kukuha tayo ng dugo. May ilang test tayong gagawin. Dok, ano bang hinihinala ninyo na sakit ko? Ayoko munang magsabi hanggat wala tayong resulta.
Nag-iisip na po kasi ako ng kung ano-ano. Normal lang ang matakot, Marco. Pero mas mabuti pa ring malaman natin ng totoo. Sige po kung yun po yung karapat-dapat. Marco, Ikaw? hinintay kita. Bakit naman? Kumain ka na ba? Wala akong gana. Hindi pwede. Lisa, pagod na ako ha. Alam ko, Natatakot ako. lahat naman natatakot. Paano kung may malubha talaga akong sakit? Hindi ka pa nga sigurado eh. Pero ramdam ko. Marco, pakinggan mo ko. Ano man ang maging resulta, hindi ibig sabihin nun tapos na ang buhay mo. Madali lang sabihin yan sa'yo. Kasi wala ka sa kalagayan ko. Hindi. Mahirap din pero mas mahirap kung susuko ka kaagad. Bakit ba parang ang bait mo sa akin? Kasi tao ka at wala kang taong dapat pabayaang mag-isa. Kapag may pinagdadaanan, Kahit masama ang ugali niya? kahit nagkamali siya. Hindi ko alam kung bakit. Habang mas lalo kong natatakot, mas lalo ko ring gustong makita si Lisa. Parang gumagaan ang pakiramdam ko kapag naririnig ko ang boses niya. Pero hindi ko pa rin kayang aminin yun. Pagkalipas ng 2 araw, tinawagan ako ng ospital. Handa na raw ang resulta. At doon, sa maliit na silid na yun, may maririnig akong mga salitang hindi ko na kailanman makakalimutan. May mga pagkakataon sa buhay na kahit anong paghahanda mo, kapag narinig mo na ang katotohanan, parang biglang titigil ang mundo. Ganito pala ang pakiramdam ng taong hinihintay ang resulta ng pagsusuri. Habang papalapit ako sa opisina ng doktor, pakiramdam ko, bawat hakbang ko, mas bumibigat. Hindi ako makapagdasal. Hindi ako makapagsalita. Isa lang ang nasa isip ko. Sana, hindi ito ang iniisip ko. Pero iba pala ang plano ng buhay. Marco, maupo ka muna. Dok, ano po ang resulta? Huminga ka muna ng malalim. Sabihin niyo na po. Lumabas sa confirmatory test na HIV positive ka. Marco, Sigurado po ba? oo, inulit natin ang pagsusuri para makasigurado. Hindi. Hindi pwede. Baka nagkakamali lang. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero malinaw ang resulta. Mamamatay na ba ako, Dok? Hindi, wala na ba akong magagawa? Hindi. At gusto kong tandaan mo yan. Hindi ito katapusan ng buhay mo. Sa panahon ngayon may mga gamot na tinatawag na antiretroviral therapy o ART. Kapag maaga kang magsisimula at tuloy-tuloy ang gamutan, marami sa mga taong may HIV ang nabubuhay ng mahaba at nakakapagtrabaho pa rin. Totoo po. Totoo, pero kailangan mong seryosohin ang gamutan at sundin ang payo ng doktor. Hindi ka nag-iisa, Marco. Tutulungan ka namin. Salamat po, Dok. Maraming salamat po. Hindi ko na halos marinig ang iba pang sinabi ng doktor. Parang may malakas na ugong sa tenga ko. Paulit-ulit lang ang isang tanong sa isip ko. Bakit ako? Pero maya-maya, may isa pang tanong na mas masakit. Ilang tao ang nasaktan ko dahil sa mga naging desisyon ko. At doon ko unang naramdaman ang bigat ng pagsisisi. Marco, pwede ba akong umupo? Bahala ka. Anong sabi ng doktor? Marco, tumingin ka sa akin. Wag. Bakit? Nahihiya ako. Bakit ka nahihiya? Kasi
HIV positive ako. Kung gusto mong umalis, maiintindihan ko. Bakit ako aalis? Natatakot ka siguro. Hindi. Sigurado ka? Oo. Hindi mo ba ako kinadidirian? Hindi, Marco. May sakit ka. Hindi ka marumi. Hindi ka masamang tao dahil lang sa nagkaroon ka ng HIV. Pero kasalanan ko to. Hindi na natin mababago ang nakaraan. Pero pwede mong baguhin ang gagawin mo simula ngayon. Paano kung wala nang tumanggap sa akin? Ako, hindi kita iiwan bilang kaibigan. At sisiguraduhin kong hindi mo pababayaan ang sarili mo. May dulo ba ang ating kabanata? Dear Mr. Love Stories, bakit hanggang ngayon di pa tapos? Oh, Mr. Love Stories. Sa totoo lang, akala ko pag nalaman ni Lisa ang tungkol sa akin, siya ang unang lalayo. Pero kabaliktaran ang nangyari. Habang ang iba ay nag-aalinlangan kung paano ko pakikitunguhan, siya naman ang lumapit. At doon ko unang naisip, bakit ang babaeng ilang beses kong sinaktan, siya pa ang unang dumamay sa akin. Kamusta na? Ayos lang. May sinabi ba ang doktor? Meron. HIV positive ako. Ano? Marco, pre. Pasensya na, hindi ko alam mo sasabihin. Wala kang dapat sabihin, Jun. Pero gusto kong malaman mo. Kaibigan pa rin kita. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Salamat. At sundin mo ang doktor. Hindi pa tapos ang laban. Noong gabing yon, hindi ako nakatulog. Iniisip ko ang lahat ng babaeng nakilala ko. Lahat ng kasinungalingan. Lahat ng pagkakataong inuna ko ang sarili kong kasiyahan. At sa unang pagkakataon, hindi na ako humiling ng pera. Hindi na ako humiling ng magandang kontrata. Isa lang ang dasal ko. Panginoon, bigyan mo pa ako ng pagkakataong maitama ang mga pagkakamali ko. Hindi ko pa alam na may isang taong matagal nang ipinagdarasal ang pagkakataong yun at siya rin ang babaeng unti-unti ko nang minamahal. Simula nang malaman ko ang resulta ng pagsusuri ko, pakiramdam ko, hindi na ako ang dating Marco. Dati, ako ang laging nauuna sa tawanan. Ako ang nagyayaya ng inuman. Ako ang naghahanap ng babae sa bawat daungan. Pero ngayon, tahimik na lang akong nakaupo sa kubeta ng barko, nakatanaw sa dagat. Doon ko naisip, ang bilis palang magbago ng buhay. Kahapon, pakiramdam ko, ako ang pinakamasayang tao. Ngayon, hindi ko alam kung paano ako magsisimulang muli. Pero sa lahat ng panahong yun, may isang taong hindi nagsawang kumatok sa pinto ng cabin ko. Si Lisa. Marco? Gising ka na ba? Kumain ka na? Wala akong gana. Hindi pwede. Lisa, pagod na akong pilitin ang sarili ko. Hindi mo kailangang pilitin. Kailangan mo lang magsimula. Para saan pa? Para sa sarili mo. Para sa nanay mo. Para sa mga taong nagmamahal sa'yo. Siyang magmamahal sa taong katulad ko. Huwag mong isipin yan. Totoo naman ah. Kung ikaw, tatanggapin mo ba ang lalaking may HIV? Kita mo? Wala kang maisagot. Hindi dahil wala akong sagot, kundi dahil mali ang tanong mo. Ano ang tamang tanong? Tatanggapin mo ba ang lalaking nagsisi at gustong magbago? Kung yan ang tanong mo, oo. May pag-asa pa rin ang taong marunong umamin sa pagkakamali niya.
Hindi ko alam kung bakit. Sa bawat salitang sinasabi ni Lisa, parang unti-unting nabubuhay ulit ang pag-asa ko. Hindi niya ako trinato na parang isang sakit. Tinrato niya akong tao at doon ko napagtanto na buong buhay ko mali ang hinahanap kong kagandahan. Lisa, may itatanong ako. Ano yon? Bakit mo ako tinulungan? Kasi kailangan mo ng kasama. Hindi, marami naman dyan ah. Bakit ako? Hindi mo naaalala? Ano? Noong first week ko sa barko, nahulog ako sa hagdan. Lahat dumiretso lang. Ikaw lang ang bumalik para tulungan akong buhati ng mga gamit ko. Sandali. Naaalala ko na. Hindi mo na nga siguro maalala eh. Simpleng bagay lang yun para sa'yo. Pero para sa akin, nakita na mabuti kang tao. Naliligaw ka lang, Marco. Pero ang sama ng mga sinabi ko sa'yo noon. Masakit, sobra. Umiyak pa nga ako noon eh. Bakit hindi ka nagalit? Kasi alam kong hindi pa kita kilala noon. At hindi mo rin ako kilala. Tumahimik ako. At unti-unti siyang napaluha. Noong gabing yun, hindi ko na napigilang umiyak sa harapan ni Lisa. Hindi dahil sa sakit. Hindi dahil sa sakit ko, kundi dahil sa bigat ng konsensya. Habang ako ay paulit-ulit siyang sinasaktan sa salita, siya naman pala, tahimik na akong iniintindi. At doon ko unang naramdaman na mahal ko na siya. Hindi dahil siya lang ang natira, kundi dahil siya ang taong piniling manatili. Pero hindi ko pa alam na may isa pa palang pagsubok ang naghihintay sa amin. May mga tao palang dumarating sa buhay mo na hindi maingay. Hindi sila yung tipong ipipilit ang sarili nila. Hindi rin sila yung laging gustong magpapansin. Tahimik lang sila. Pero kapag nawala sila, doon mo mararamdaman kung gaano sila kahalaga. Ganito si Lisa. Noong una, ang tingin ko sa kanya, isa lang siyang simpleng stewardess. Tahimik, mahiyain, at hindi pasok sa mga babaeng hinahanap ko noon. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kong napapansin ang mga bagay na hindi ko nakita noong una. Kapag nakakalimutan kong uminom ng gamot, siya ang unang nagpapaalala. Kapag wala akong ganang kumain, hindi siya titigil hanggat hindi ako nakakakain. At kapag gabi at hindi ako makatulog, tahimik lang siyang uupo sa tabi ko. Hindi para magsalita, kundi para iparamdam na hindi ako nag-iisa. At doon ko naisip, bakit kaya ginagawa ng babaeng ito ang lahat ng yun? Gusto mo? Kape? Oo, hindi matamis. Alam kong bawal sa'yo ang sobrang asukal. Salamat. Hindi ka pa ba napapagod sa kakasunod sa akin? Sinong nagsabing sumusunod ako? Nagkataon lang. Talaga? Oo. Sinungaling. Ikaw nga, dati hindi mo ako pinapansin eh. Ngayon, napapansin mo na ako kung nasaan ako. Ang kulit mo pala, no? Hindi lang napapansin. Alam mo, may gusto kong sabihin sa'yo, Lisa. Ano yun? Pasensya ka na. Para saan? Noong una tayong magkakilala, ang sama ng mga sinabi ko sa'yo. Hindi ko naisip na naririnig mo pala yun. Narinig ko. Galit ka ba? Noon, oo. Tapos, nasaktan lang. Hindi ako nagalit. Bakit? Kasi hindi mo pa ako kilala noon. At hindi rin kita kilala. Minsan, madali tayong manghusga na taong hindi pa natin nakikilala.
Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Habang nagsasalita si Lisa, pakiramdam ko, mas lalo kong nahihiya sa sarili ko. Noon mukha lang ang tinitingnan ko. Hindi ko nakikita ang puso niya. At habang mas nakikilala ko siya, mas lalo kong nararamdaman na siya ang babaeng matagal ko palang hinahanap. Haba, magkatabi na kayo ngayon? Kumain ka na nga dyan, Jun. Yes, boss. May nagbago yata. Ano ba, Jun? Ano? Dati kapag si Liza ang katabi mo, lumilipat ka pa. Ngayon, ikaw pa naghahanap. Ang daldal mo talaga. Totoo naman. O siya, iiwan ko na kayo. Baka makaabala pa ako. Pasensya ka na ha. Sinay na ako kay Jun. Alam mo, may gusto sana akong itanong. Ano? Bakit hanggang ngayon, wala ka pa ring boyfriend? Meron akong nagugustuhan. Talaga? Oo. Anong nangyari? Hindi niya ako napansin eh. Sayang naman. Sinubon mo bang sabihin? Hindi na. Bakit? Natatakot ako. Saan? Baka pag nawanan lang ako eh. Hindi naman siguro. Hindi mo masasabi. Minsan, mas masakit ang mga salitang hindi sinasadya. Ang ating kabanata, Dear Mr. Love Stories, bakit hanggang ngayon di pa tapos? Oh, Mr. Love Stories. Hindi ko pa rin nahahalata. Hindi ko alam na ako pala ang lalaking matagal na niyang gusto. At marahil, mabuti na ring hindi ko pa alam dahil hindi pa ako handang tanggapin ang pagmamahal ng isang taong noon ay paulit-ulit kong sinasaktan. Pero habang lumalalim ang samahan namin, may isang desisyon akong kailangang gawin. Ang harapin ng mga taong nasaktan ko noon. At iyon ang magiging pinakamahirap kong paghingi ng tawad. Sabi nila kapag gusto mong magsinungaling muli, kailangan mo munang harapin ang nakaraan. Hindi sapat na magsisi ka lang. Kailangan mong tanggapin ang sakit na naidulot mo sa iba. At yun ang pinakamahirap. Mas madaling harapin ang sakit ng katawan kaysa ang konsensyang gabi-gabi ay pinupuyat ka. Noong nagsimula na ang gamutan ko, unti-unti ring bumabalik ang lakas ko. Hindi man agad, pero bawat araw may pag-asa. At habang bumabalik ang katawan ko, mas lalo namang bumibigat ang puso ko. Dahil alam kong marami akong tao na kailangang hingan ng tawad. Lisa, may gusto sana akong gawin. Ano yun? Gusto kong hanapin ang mga taong nasaktan ko. Sigurado ka? Oo, hindi para bumalik sila. Hindi para patawarin nila ako agad. Gusto ko lang marinig nila sa akin ng salitang, sorry. Hindi magiging madali yan, Marco. Alam ko. Pero kung hindi ko gagawin, habang buhay akong dadalhin ng konsensya ko. Ipagdarasal kitang magkaroon ng lakas. Sasamahan mo ba ako? Hanggat kaya ko, sasamahan kita. Bakit ba hindi ka napapagod sa akin? Hindi lahat ng pagod nararamdaman. May mga taong pinipili mong samahan kahit mahirap. Noong mga sandaling yun, mas lalo kong naramdaman kung gaano kabuti si Lisa. Hindi siya nagtatanong tungkol sa nakaraan ko. Hindi niya ako paulit-ulit na sinisisi. Ang gusto lang niya, siguraduhin hindi ko na uulitin ang mga pagkakamali ko. At doon ko naisip, unti-unti na yata akong umiibig. Marco, Nay, anak, kamusta ka na? Mukha kang pumayat. Okay lang po ko. Sigurado ka? Parang namumugto ang mga mata mo. May problema ka ba dyan? Nay,
May gusto po kong sabihin. Ano yon? Nagkasakit po ako. Anong sakit naman? HIV po. Anak, bakit? Kasalanan ko po. Hindi ko po inalagaan ang sarili ko. Hindi ko naaalamin kung paano nangyari. Ang mahalaga lumaban ka. Anak, mahal na mahal kita. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Akala ko po magagalit kayo. Galit? Mas kailangan mo ngayon ng nanay. Hindi ng taong manghuhusga sa'yo. Umuwi ka na lang. Dito ay maaalagaan kita. Maaalagaan ka namin ng pamilya mo. Salamat po, Nay, pero may mga dapat pa po kong tapusin dito. Noong gabing yun, pakiramdam ko, may nabunot na malaking tinik sa dibdib ko. Akala ko, kapag nalaman ng pamilya ko ang totoo, tatalikuran nila ako. Pero mali ako. Hindi nila ako hinusgahan. Minahal nila ako katulad ng dati. Pare, may napapansin ako. Ano na naman? Iba ka na. Pangit pa rin ba? Hindi. Mas tahimik ka na. Siguro tumatanda na. Hindi. May dahilan. Ano namang dahilan? Si Lisa. Halata ba? Pare, bulag lang ang hindi makakapansin. Kapag kumapasok siya, numingiti ka. Kapag wala siya, hinahanap mo. Ganun ba talaga? Mas matindi pa. Hindi ko alam kung pwede pa. Bakit hindi? Baka hindi ko na siya mapasaya. Ikaw na ang magdedesisyon yan. Hindi ba dapat siya? Natatakot ako, June. Alam mo ang pinakamalaking pagkakamali mo nun? Ano? Ikaw ang lagi nagpapasya para sa nararamdaman ng ibang tao. Hayaan mo si Lisa ang pumili. Magdamag kong inisip ang sinabi ni June. Tama siya. Buong buhay ko, ako ang nagdidikta. Ako ang nauunang lumayo. Ako ang nauunang mang-iwan. Pero ngayon, may gusto kong subukan. Sa unang pagkakataon, hindi para sa sarili ko, kundi para sa babaeng tahimik na nagligtas sa akin. Hindi ko alam na habang binubuo ko ang lakas ng loob para sabihin ang nararamdaman ko, may isang lihim na matagal nang itinatago si Lisa. Lihim na kayang durugin ang puso naming dalawa. May mga pagkakataon pala sa buhay na hindi mo namamalayan. Unti-unti nang nagbabago ang puso ko. Noon, hindi ko na kayang tumingin ng matagal kay Lisa. Hindi dahil nahihiya ako, kundi dahil wala akong interes sa kanya. Pero ngayon, siya na ang una kong hinahanap pagmulat ng mata ko. Kapag hindi ko siya nakikita sa umaga, parang may kulang sa buong araw ko. Hindi ko na rin alam kung kailan nagsimula. Siguro noong siya lang ang nananatili. Siguro noong siya lang ang naniniwalang kaya ko pang bumangon. O baka noong araw na sinabi niyang, "May sakit ka lang, Marco. Hindi ka marumi." Iyon ang unang pagkakataong may tumingin sa akin bilang tao at hindi bilang isang pagkakamali. Kaya nagpasya ko. Hindi ko na itatago ang nararamdaman ko. Ang ganda ng buwan, no? Oo, mas maliwanag kapag tahimik ang dagat. Lisa, may itatanong sana ako. Ano yun? Hindi ka ba nagsisisi? Saan? Na nakilala mo ako? Hindi. Kahit alam mo na ang lahat? Oo. Kahit alam mong marami akong nagawang mali? Marco, ang nakaraan mo hindi ko na mababago. Pero nakikita ko kung sino ka ngayon. At yun ang pinaniniwalaan ko. Paano kung hindi na ako gumaling? Lalaban tayo!
Tayo? Oo. Hindi ba magkaibigan tayo? Kaibigan lang ba? Bakit mo natanong? Kasi pakiramdam ko, hindi na sapat sa akin ang maging kaibigan mo. Hindi kita pinipilit. Hindi rin ako humihingi ng sagot ngayon. Gusto ko lang malaman mo na salamat. Salamat dahil noong wala na akong makitang dahilan para mabuhay, ikaw ang naging dahilan ko kung bakit gusto kong lumaban. Marco, alam mo ba, ilang beses kong pinangarap na marinig yan mula sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Wala. Hayaan mo na. Hindi. Sabihin mo. Darating din ang tamang panahon. Hindi ko na siya pinilit. May kung anong lungkot sa mga mata niya. Ngumiti siya. Pero parang may tinatago. Akala ko noon nahihiya lang siya. Hindi ko alam, may dahilan pala kung bakit ayaw niyang sagutin agad ang nararamdaman ko. Hoy, ano nangyari sa inyong dalawa? Ano na naman? Nihinting nanalo sa loto ha. Wala yun. Huwag ako. Ilang taon kitang kasama. Kilalang kilala na kita. Umaming ka na ba? Konti lang. Konti? Ano yun? Good morning? Sinabi ko lang na mahalaga siya sa akin. At Hindi siya sumagot eh. tinanggihan ka? Hindi rin. Aba, may pag-asa. Pero parang may bumabagabag sa kanya. Baka natatakot lang. Sana nga, Jun. Sana nga. Lisa, okay ka lang? Okay lang ako. Nahilo lang ako. Sigurado ka? Oo, pagod lang. Lisa, anong nangyayari? Wala. Nahilo lang ako. Alika, daling kita sa klinik. Wag na, ayos lang ako. Hindi. Nung ako ang may sakit, hindi mo ako pinapabayaan. Ngayon ako naman. Marco, konting pahinga lang. Okay na ako. Hindi ko na siya pinilit. Akala ko talaga napagod lang siya sa trabaho. Hindi ko alam na yun na pala ang unang senyales ng lihim na matagal na niyang itinatago. Habang ako, abala sa pagbuo ng mga pangarap naming dalawa. Si Lisa naman tahimik na tinatanggap ang isang katotohanang hindi ko pa alam. May mga pagkakataon pa lang kapag sobrang saya mo, doon pa dumarating ang balitang kayang sumira sa lahat ng pangarap mo. Akala ko, tapos na ang pinakamabigat kong laban. Maayos na ang lagay ko. Tuloy-tuloy na ang gamutan ko. Malaki na ang ipinagbago ng katawan ko. Mas malakas na ako. Mas maayos na rin ang pag-iisip ko. At higit sa lahat, unti-unti ko nang nabubuo ang lakas ng loob na sabihin kay Lisa na gusto kong makasama siya habang buhay. Hindi ko alam na may laban din pala siyang tahimik na kinakaharap at wala akong kaalam-alam. Kanina pa kita hinahanap. Dito lang ako. Bakit hindi ka sumabay kumain? Wala lang. Hindi lang ako gutom. Napapansin kong lagi kang pagod nitong mga nakaraang araw ah. Siguro dahil sa trabaho. Lisa, tumingin ka nga sa akin. May tinatago ka ba? Wala. Kilala na kita. Kapag may problema ka, mas lalo kang tumatahimik. Ganun na ba ako kadaling basahin? Oo, kasi araw-araw na kitang pinagmamasdan. Ang corny mo na, no? Kasalanan mo yun. Bakit kasalanan ko? Dahil sa'yo, naniniwala na ulit akong pwede pa akong magmahal. Marco, wag mo muna akong pangakuan ng kahit na ano. Hindi pa nga ako ang dala ko.
Desisyon. Desisyon na kung papayag ka. Liligawan kita. Hindi ko alam kung ano ang magiging bukas natin. Pero gusto kong harapin yun kasama ka, Lisa. Lisa, bakit ka umiiyak? Kasi ito ang pinakamasayang narinig ko sa buhay ko, Marco. Kung ganun, bakit parang malungkot ka? Noong mga sandaling yon, pakiramdam ko, may gusto siyang sabihin. Pero parang may pumipigil sa kanya. Hindi ko alam na bawat segundo ng katahimikang yon, palapit na pala ako sa katotohanang hindi ko kayang tanggapin. Lisa! Lisa, andyan ka ba? Pasok ka. Hindi ka pumasok sa duty. Anong nangyari sa'yo? Nilagnat lang ako. Hindi lang lagnat yan. Halika, dadalhin kita sa klinik. Marco, wag na. Bakit? Kakagaling ko lang doon. Kailan? Kahapon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ayoko nang mag-alala ka. Lisa, hindi na pwede yan. Noong ako ang may sakit, ikaw ang unang nagalit kapag may tinatago ako. Ngayon, ikaw naman? Anong sabi ng doktor? Lisa, tingnan mo ako. Anong sabi ng doktor sa'yo? Hindi ko pa kayang sabihin, Marco. Bakit? Natatakot ako. Unang beses kong makita si Lisa na ganoon. Si Lisa na laging matapang. Si Lisa na laging may lakas ng loob para sa ibang tao. Bigla na lang siyang nanghina at doon nagsimula na akong matakot. Lisa, handa ka na bang sabihin sa kanya? Dok, ano pong ibig niyong sabihin? Marco, may karapatan kang malaman. Pero gusto kong manggaling mula kay Lisa yon. Marco, pasensya ka na. Matagal ko nang gustong sabihin. Hindi ko lang alam kung paano. Sabihin mo lang kahit ano pa yan. Hindi ako aalis sa tabi mo, Lisa. Noong mga panahong inaalagaan kita. Noong akala mo ikaw lang ang lumalaban. Ako rin pala. May sarili akong laban. Lisa, anong sakit mo? Hindi ko na halos marinig ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko, huminto ang oras. Ang babaeng nagligtas sa akin, may itinatago palang laban. At ang isasagot niya, ang tuluyang babasag sa puso ko. Hindi ko malilimutan ang araw na yon. Pakiramdam ko, muli na namang gumuho ang mundo ko. Noong una, ako ang may sakit. Si Lisa ang umaalalay. Ngayon, si Lisa naman ang umiiyak. At ako, hindi ko alam kung paano siya tutulungan. Sa buong buhay ko, maraming babae ang dumaan. Pero siya lang ang babaeng minahal ko ng totoo. At siya pa pala, ang taong unti-unti nang nauubos. Lisa, anong sakit mo? Marco, may nakita silang bukol sa dibdib ko ilang buwan nang nakakalipas. Bukol? Noong una, akala ko wala lang. Pero lumaki. Nagpa-check up ako noong bakasyon ko. Tapos, breast cancer. Hindi pwede. Hindi totoo yan, Lisa. Nasa gamutan na si Lisa. Maaga naming nadiskubre pero kailangan niyang ipagpatuloy ang pagpapagamot pag uwi niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil ikaw ang may pinagdadaanan noon. Ayokong dagdagan pa. Kaya pala lagi kang pagod. Kaya pala minsan, nahihilo ka. Ayokong maawa ka. Gusto ko kapag tumingin ka sa akin. Si Lisa pa rin ang makita mo. Hindi ang sakit ko. Tanga ka, Lisa. Napakatanga mo.
Ikaw ang may sakit pero ako pa rin ang inuuna mo. Hindi ko napigilang umiyak. Noong mga panahong akala kong ako ang pinakamalungkot na tao, may isang babaeng tahimik diyang umiiyak. Pero pinili niyang itago yun. Para lang hindi ako mawalan ng pag-asa. Doon ko napatunayan, hindi lahat ng bayani nagsusuot ng kapa. Minsan, nakapusod lang ang buhok, may salamin at simpleng ngumiti. Pwede ba kitang ligawan? Marco, sigurado ka ba? Hindi pa nga ako tapos magsisi, pero sigurado ako sa isang bagay. Ikaw ang babaeng gusto kong makasama, Lisa. Paano kung lumala ang sakit ko? Aalagaan kita. Paano kung mapagod ka? Ilang buwan mo akong inalagaan. Hindi ka napagod. Ako pa kaya? Paano kung hindi na ako gumaling? Noong sinabi kong gusto kitang makasama, hindi ko sinabi hanggat madali. Ang sinabi ko, gusto kitang makasama. Ano man ang mangyari. Ang tagal kong inintay marinig yan sa'yo, Marco. At ang tagal kong inintay makilala ang taong ikaw. At ang tagal kong inintay makilala ang totoong ikaw, Lisa. Pasensya ka na. Noon mukha lang ang nakita ko. Hindi ko nakita ang puso mo. May dulo ba ang ating kabanata? Dear Mr. Love Stories, bakit hanggang ngayon di pa tapos? Oh, Mr. Love Stories. Pagkatapos ng kontrata namin, magkasabay kaming umuwi ng Pilipinas. Ako, nagpatuloy sa gamutan. Si Lisa nagpatuloy sa paggamot niya. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. May mga araw na mahina siya. May mga araw na ako naman ang nangihina. Pero kapag may gustong sumuko sa amin, ang isang nagpapaalala na lumaban pa. Anak, salamat. Bakit po? Kasi masaya ka na ulit. Marco, handa na ang pagkain. Tara. Ang ganda ninyong tingnan. Alam mo, may gusto kong sabihin. Ano na naman? Salamat. Saan? Dahil noong lahat ay lumayo, ikaw ang lumapit. Noong wala na akong pagmamahal sa sarili ko, ikaw ang nagturo sa akin kung paano ulit mabuhay. Hindi ko ginawa yun para suklian mo ko. Ginawa ko yun dahil mahal na mahal kita, Marco. At habang nabubuhay ako, hindi ka na mag-iisa, Lisa. May dulo ba ang ating kabanata? Dear Mr. Love Stories, bakit hanggang ngayon di pa tapos? Oh, Mr. Love Stories. Hindi lahat ng kwento ng taong may HIV ay nagtatapos sa kamatayan. At hindi rin lahat ng taong may kanser ay nawawalan ng pag-asa. Ang sakit, bahagi lang ng buhay. Hindi ito ang buong pagkatao ng isang tao. Kung may natutunan man ako, ito yun. Madaling mahalin ng maganda. Pero ang tunay na pag-ibig, dumarating sa taong nananatili. Kahit wala ka nang maipagmalaki kung hindi ako nagkasakit, marahil hindi ko makikilala ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. At kung hindi dumating si Lisa sa buhay ko, hindi ko na rin matututunang ang pinakamagandang tao. Hindi lang siya ang pinakamaganda sa paningin ko, kundi siya ang may pinakamagandang puso. May dulo ba ang ating kabanata? Dear Mr. Love Stories, bakit hanggang